Hindi mo mahuhulaan kung anong uri ng enerhiya ang papapasukin mo sa iyong tahanan na may hindi inaasahang bisita o dadalhin kapag bumalik ka mula sa ibang lugar. Sa kabutihang palad, maaari mong linisin ng iyong tahanan ng mga negatibong impluensya. At ang isa sa pinakasikat na pampalasa sa pagluluto, ang dahon ng laurel ay makakatulong dito. Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ayon sa paniniwala, ang halaman ng laurel ay matagal na itinuturing na magical, na sumisimbolo sa proteksyon, karunungan at tagumpay. Hindi nakakagulat na ang mga sinaunang Griego ay ginamit ito upang palamutihan ang ulo na nagwagi sa isang labanan o palakasan na may isang laurel wreath. Narito ang ilang mga tip sa kung saan mo dapat ilagay ang dahon ng laurel upang lalong umepekto ang mahika na dulot nito. Magsabit sa main door. Magsabit ng ilang piraso ng tuyong dahon ng laurel sa front door o sa may bintana para pantaboy sa mga masasamang entity. Ang isang bungkus na mga dahon ng bay na nakatali sa isang string ay itinuturing na isa sa mga pinakalumang anting-anting sa bahay. Maaari itong direktang ikabit sa pinto, sa itaas nito o isabit sa hawakan ng pinto. Bilang kahalili, maaari itong maging isang buong korona. Ito'y paniniwalaan na ang gayong anting-anting ay hindi papayagan ng anumang negatibong pumasok sa iyong tahanan. Pananatilihin ito ang lahat ng positibo sa loob. Upang mapahusay ang epekto ng anting-anting nito, maaari kang maglagay ng ilang dahon sa iyong doormat ng pinto. Maglagay ka ng baso na may lamang 5 kutsarang asin at 3 piraso ng dahon na nakatayo. Kapag may dumating na blessings, palitan lang ang dahon ng laurel. Maglagay sa kwarto. Ilagay sa ilalim ng unan para sa mas magandang pagtulog. Kung nahirapan ka makatulog, subukang gumamit ng dahon ng laurel upang matulungan kang maalis ang mga ito. Ilagay ito sa ilalim ng iyong unan o sa ilalim ng kama. Tatanggalin nito ang mga masasamang enerhiya mula sa iyong natutulog na espasyo at magbibigay daan sa iyong makatulog ng mahimbing. Ito rin ay pinaniniwalaan na nakakaakit ng masasayang panaginip at nagsisiguro ng magandang kalooban sa paggising. Sa tindahan, bilang pampaswerte sa tindahan, maglagay ng asin sa babasaging baso o anumang lalagyan na kristal at kahit anong laki ay pwede. Ilagay ang isang buong bawang sa gitna at pagkatapos ay patayong ipalibot dito ang 3 dahon ng laurel. Ilagay ito malapit sa cash box ng iyong tindahan. Ang asin ay tumutulong makapagpaalis at pangontra sa malas at negatibong vibes. Ang dahon ng laurel ay pang-agit ng swerte at ang bawang ay kumakatawan sa kasaganaan. Ito ay isang simbolo na nagpapahiwatig na ang mga bagong pagkakataon ay darating sa buhay ng isang tao. Pinoprotektahan nito ang laban sa pisikal na pag-atake ng mga espiritu. Ilagay din ito sa tabi ng inyong phone, laptop o computer kung ikaw ay nag-online selling. Maaari rin ito ilagay sa iyong entrance door at altar. Sa pitaka, bilang pampaswerte sa iyong wallet, maglagay ng 3 piraso ng dahon ng laurel sa wallet para hindi nauubusan ng pera ang iyong pitaka. Ang dahon ng laurel ay maghahatak ng good vibes at luck sa iyong wallet para lalong dumami ang iyong pera at hindi mawala ng laman ito. Gawin ito sa isang Huwebes at maaaring palitan ng mga dahong ito tuwing Huwebes din sa ganap na alas 5 ng hapon o 5 p.m. Sa bag. Gaya ng sa iyong pitaka, ang paglalagay ng laurel sa iyong bag ay maghahatak ng swerte sa iyo, lalo kung ikaw ay negosyante.
Mag-aakit ito ng positivity, good vibes, tagumpay, pera, kasaganaan at swerte sa tuwing ito ay iyong dala-dala saan ka man pumunta. Sa mga lagayan ng pera sa bahay, ito ay maaaring sa iyong alkansya, vault o kahit sa ekstrang pitaka kung saan ka nagtatago at nag-iipon ng pera sa iyong bahay. Ito ay para umakit pa ng maraming pera na iyong maitatabi. Sa hagdan, maglagay ng 3 o 7 piraso ng dahon ng laurel kasama ng isang baso ng munggo, bigas o asin at lagyan ng isang buong bawang. Ilagay ito sa pinakaunang baitang ng hagdan na parang sinasabi na pag-akyat at pagpasok ng kaswertihan at positibong enerhiya na umakyat sa iyong bahay na magpapayaman sa iyo. Sa iyong sasakyan, magsabit ng dahon ng laurel sa harap ng iyong kotse o kung anumang sasakyan na gamit mo. Talian ito ng pulang laso. Maghahatak ito ng swerte, magandang mga biyaya o blessings at proteksyon habang ikaw ay naglalakbay. Sa damit na iyong suot, ito ay para sa pagpapagaling o sa mga tao na madaling dapuan ng sakit at usog. Gumawa ng maliit na pouch na kulay pula. Ilagay sa loob ng supot na ito ang tuyong dahon ng laurel. Ito ay magsisilbing pangontra sa anumang sakit na maaring dumapo sa iyo. Sa likod ng cellphone o laptop, ito ay napaka-epektibong gawin kung ikaw ay isang vlogger, online seller, online worker o content creator. Kumuha ng isang dahon ng laurel at sulatan ng iyong pangalan at birthday. Idikit o ilagay ito sa likod ng iyong cellphone bago ilagay ang cellphone case. Ito ay mag-aakit ng swerte, good vibes at positivity sa iyo. Ang mga nabanggit ay pawang mga nakaugalian ng gawin ng ilang sa atin. Huwag gawin ang mga ito kung hindi ka naniniwala dahil hindi ito tatalab sa iyo. Hindi ka tatalaga suswertihin. At sa mga naniniwala ay wala naman mawawala kung susubukang gawin ng mga ito para ang hinahangad mong kaswertihan ay dumating na sa iyo. Siyempre, lagi natin samahan ng sipag, tiyaga at panalangin sa ating Poong may kapal nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin ang ating mga minimithi para sa ating buhay.